Hello mga kabambu, magandang umaga po. So ipapakita ko sa inyo ngayon itong aking black bamboo na tinanim ko noong 2018, ha? Anong pagkatapos ng seminar na inatinan ko about bamboo. Yun yung first ng seminar din, at saka doon din ako nagkaroon ng interest na magtanim ng marami ng ganito. Isa ito sa mga napili ko kasi ito yung maganda, no? Gusto ko itong black bamboo at saka marami ring mapaggagamitan, no? Samantalang mahilig ako sa music, at saka ito raw ay gamit ito sa Indonesia na paggawa ng angklung, no? So 2018, so mga 7 years na, no? 6 years and a half siguro, kasi mga August ko ito itinanim, August noong 2018. So ito yun, pinakaunang puno na natanim ko na black bamboo. Marami na akong nakuha nito na propagules din. Naiwanan ko ito kasi lumipat ako sa ibang probinsya, mga 4 na taon na. So ang dami na. So ganito ipapakita ko sa iyo kung ano yung itsura ng unmanaged clams, no? Disadvantage kapag yung tanim mo na kawayan na hindi mo na maintain, no? Titingnan natin ang gulo-gulo ng mga puno. Yan, tsaka dito mali yung may kumukuha kasi dito, naghihingi, mali pa yung pag harvest nila, no? Salip na doon sa pinakapuno ay nandito lang mga almost 1 meter, no? So ayan, daming dahon sa ilalim, no? Hindi mo na makita yung pinakapuno talaga. Ang isa sa hindi magandang nangyayari dito, no, 'di ba? In-expect natin na habang tumatagal, yung lumalabas na shoots dapat ay mas malaki, pero nangyari dito mas maliit na yung lumabas. Ayan, tingnan natin, no. Ayan. Ayan, mas maliit na siya. Ayan, oh. Mas maliit na kaysa nung nauna. Tsaka makikita nyo dito, meron pang iba na patay na nasa ilalim. Hindi na nakuha. Marami dun sa ilalim na patay na. So siguro kung maganda yung pagkamanis nito, mas maganda yung tubo nito, lalo na yung mga bagong shoots. At saka malinis ito, no, sa ilalim. Ayan, ang dami na nito. Ang dami na talaga. Siguro yung nabawas dito mga 50 poles pa lang. Nung nandito pa ako, binabawasan ko ito, kinukuha ko, ginagawang propagules. At saka nung wala na ako dito, mayroong maghihingi lang, no, ng poles niya, pinibigay lang namin. Samantalang mahal naman ito, no, kapag talagang seryosohin natin i-harvest tapos i-treat. So I think yung isang puno nito abot ng mga 800, no? O 800 pesos ang bili. May alam ko, no, may nakilala ako nagbenta nito na 800 pesos. So ayan, no, kawawa yung ibang puno. Meron pang isa nito nagputol, tapos ayan, hinayaan lang yung tip, no, na yan sa taas, hindi na tinanggal. So ito yon. So wala pa namang shooting season, baka next month or 2 months after may lalabas na namang shoot nito. So ayan, pangit tingnan, di ba? Ang dumi-dumi sa ilalim. Tsaka yung nasa labas, mga bagong shoots, no, bagong puno, mas maliit. Yung isa talaga, no, hindi na lumaki, hanggang dyan lang, oh. Oh, hindi na talaga siya lumaki. Hindi na, yan, oh. Pangit tingnan.
Okay, so susubukan natin linisin ito. Magbawas ako ng ilang puno kasi gagamitin ko. Hindi ko naman kaya itong gawin mag-isa, na linisin ko ito lahat. Pero yeah, we'll find time. Maghanap tayo ng mga kasama. Ayun pala oh, merong isa. Ito naputol oh. Bale. Ayan oh, tapos yung isa parang Buddha's belly yung yung nodes niya oh, magkakalapit lang. Naiipit yan na. Hindi maganda tingnan. Sige, so ito lang po ipinapakita ko sa inyo yung hindi na manage na clumps, at saka yung nag-harvest ay hindi maayos yung ginagawa na, hindi yung tamang paraan kung paano mag-harvest. Basta kumuha na lang kung ano yung mas pabor sa kanila, hindi sila mahirapan kumuha, sige putol ng putol kahit saan. So hindi po magandang gawin natin yan. So may tama pong paraan. So sige po, thank you.